Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program po ng Commission on Catechesis sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ayan, wala pa po ang main anchor natin na si Father Pep. Kararating lang po niya 2 days ago, pero 1 day lang po siya dito at tumuloy na sa Dumaguete. Kasi po, National Convention ng mga Econom sa buong Pilipinas. Yan. Nirepresent po niya ang Pampanga dun sa Dumaguete. Pero, yan, may special po kaming guest na na makakasama natin. Na palagi naman po natin nakakasama, kaya special pa rin siya. No po. And of course, yung dalawang permanent Tuesday co-host, nandito din po, kaya 4 po kami ngayon sa booth. At tamang-tama po kasi napakahirap po ng gospel ngayon. Kanina po, nung gumagawa ko ng reflection, sabi ko sana dadating siya. Mamaya po, pakikilala ko. Kasi baka hindi namin kaya lahat i-explain itong gospel ngayon, no? Kahit na magaling itong dalawang Tuesday co-host, baka hindi namin makaya, sana dadating siya. At ang lakas po ng panalangin ko. Okay. So, pero mauna pong bumate itong dalawang Tuesday girls. Po. Sige. Magandang hapon po sa ating lahat at tayo po pinagpala ngayon hapon na to dahil po sa ating special guest. Okay. Opo, wag po kayong aalis at sama-sama po nating pagnilayan ang mabuting balita sa araw pong ito. Salamat po. Ayan. Sister Joanne? Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Masayang-masaya kami dito dahil sabing mo nga, Tita Son, napakalakas ng iyong panalangin. Tayong lahat dito nasa radio booth. Talagang maswerte tayo dahil kasama natin ang pinakamabuting alagad talaga ng Diyos at maswerte po tayo. Gusto ko po palang batiin, Tita Son, yung family ko dyan sa Minali. Nakikinig sila ngayon. Okay. Blessed din po sila niyan sigurado. Si Cecil Gaela and si Patty at yung pong papa ko, yung pong mga kababayan ko dyan sa Minali. Good evening po. Dami nang nakikinig sa atin. And of course, our special guest, John Geraran. Our Archbishop Emeritus, Apong Seto. Special Ordinary Salim Pusa. Mabiyayang gabi po sa inyo lahat. Sana po ay lalo tayong sumulong sa ating pagkaaragad sa pakikinig ng salita ng Diyos at ito ay ating isa sa buhay. Amen. Okay. O sige po, baka makalimutan ko na yung mga text line numbers sa excitement. Ayan, smart po. Text line numbers. Sa text line number po natin sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. At sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Okay, at sa Connect Katekista naman po, isang SMS service ng Commission on Catechesis. I-type po ninyo sa cellphone ninyo, REG capitalized, space, your name, and then / your parish or school or vicariate. At dito po ninyo ipadala 0927-891-0966, 0927-891-0966. Pag naging miyembro po kayo nito, makakatanggap po kayo ng mga religious messages and Bible verses araw-araw po. At pwede kayong mag-request ng prayer kay Among Pep po para sa pag nagmimisa siya ay sasama po kayo. Of course, thank you po kay Sister Zon Basco for maintaining this SMS service. At kung gusto nyo naman pong manood ngayon sa internet, nasa live streaming po kami ng www.ustream.tv. Then, i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong marinig yung mga nakaraang episodes, nasa Facebook account Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account.
Ayan. Okay, umpisahan na po natin yung pagbasa sa gospel natin, Love of Enemies. Naku po, ang hirap gawin. Okay, sige po, babasa si Sister Joanne. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "You have heard the commandment, you shall love your countrymen, but hate your enemy. My command to you is, love your enemies, pray for your persecutors. This will prove that you are sons of your heavenly Father. For his sun rises on the bad and the good. He reigns on the just and the unjust. If you love those who love you, what merit is there in that? Do not tax collectors do as much? And if you greet your brothers only, what is so praiseworthy about that? Do not pagans do as much? In a word, you must be perfected as your heavenly Father is perfect." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Ayan, sige. Mauna ka na, Sister Rose, sa reflection mo. Opo. Ang ganda po ng gospel natin, pero napakahirap po atang gawin. Babalikan ko lang po yung gospel nung Sunday. It's about the hidden power of the tiny seed, na sinasabi po ng Panginoon, binigyan niya tayo ng insight kung paano yung ways of the kingdom of God. Siguro ito na po yung pinapakita niya kung paano pong magmahal kahit na mahirap mahalin yung mga taong nag-ano po sa atin, nag-persecute, yung siniraan po tayo, lalo na kung mabigat po yung nagawang kasalanan. Pero kung susundin po natin yung kagustuhan ng Diyos at hihingi po tayo ng grasya sa Kanya, siguro po madali nang gawin yon in the process po. Pero syempre normal lang po yung magagalit ka sa umpisa. Pero sa dasal po, sa tulong ng grasya ng Panginoon, magagawa po din nating mahalin ang ating mga kaaway. At wag daw po tayong gaganti. Pababayaan po natin ang Diyos ang magbigay ng justice sa atin po. Yun po. Amen. Okay. Sige, Sister Joanne. Tita Son, yung sa akin po, yung dito sa sabi ni Jesus na, be perfect as your heavenly Father is perfect. Talagang sinesearch ko po talaga kung anong meaning ng perfect, no, Tita Son. Pero, habang sinesearch ko, nakita ko nga ang original meaning niya. In Aramaic daw, is completeness or wholeness. Not lacking in what is essential. God give us every good gift in Jesus Christ para punuan ang lahat ng ating pangangailangang gawin ang Kanyang will. At para nga po maging kaisa sa Kanyang kaharian. Binigyan din tayo ng authority ni Jesus na daigin ang lahat ng kapangyarihan po ng kaaway. Nasa Luke 10:19 po yun. At sa palagay ko po, ang isang paraan dito ay sa pamamagitan po ng pagmamahal sa kapwa. Kasama na pati ang sa ating kaaway. Totoo po, no, talagang napakalugod at saka talagang punong-puno po ng pagmamahal ng Diyos that we cannot fathom His love for us. Sabi nga po sa isang awitin, naalala ko po habang ginagawa ko ito, sabi, pagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, totoo po ang Diyos ay ang pag-ibig kasi po, no, mahal ng Diyos pati ang makasalanan at paulit-ulit siya pong magpapatawad. Ito po marahil ang dahilan bakit hinahamon tayo siguro ni Jesus na maging perpekto katulad ng amang nasa langit. Katulad po ni Jesus, ipinagdasal at ipinatawad niya din ang kanyang kaaway. So, naisip ko po, no, kaaway habang ginagawa ko po, Tita Son. So, bakit nga po ba meron tayong kaaway? Tinanong ko po sa isip ko yon. So, habang tinatanong ko po ito sa aking sarili, naisip ko, marahil galit sila sa Diyos or for blessing you or for putting you where you are. O siguro dahil hinangaan ka ng boss mo at ng iyong mga kasamahan sa opisina. Or pwede rin po, God has blessed you with certain talents and gifts. There will always be someone who will be jealous and seek to bring you down. And
ang posible po talaga, and for sure, we have enemies because you have been harmed by them or vehemently disagree with them on some moral, political, or religious views. And because of that, they are your enemies, and they will cost you pain, insults, and even harsh judgment, and convict you. Talaga pong masakit, di ba? Yun nga sinasabi nila. Ngunit sa akin pong pagtanto, di po kaya posible in our enemies, they could be also a blessing in disguise o instrumento po para tayo ay matutong magmahal ng tunay. Katulad po ng pagmamahal ng Panginoon. Tama po, sometimes po it is good for us to suffer opposition and to have people think ill of us and slight us, even when we mean well. And the ultimate reason why you and I have this enemy is that it fits God's purpose. Bakit po kaya? Why? It is what we need. And it is a valuable means and helps for gaining humility and patience. Kasi po, only a broken and contrite heart can fathom the mercy of God and revealed in Jesus Christ. At dahil po dito, tayo ay matututong magpatawad ng buong buo at kumpleto, umayos, at gawing perpekto ng grasya at pagmamahal ng Diyos. Wow, ang galing! 3 drops po, Tita Son, na ginagawa ko to kasi talaga nakarelate po talaga ako. Nakarelate din ako dun sa ibang sinabi mo eh. Opo. Kasi pagka ginagawa mong tama yung trabaho mo, lalo na sa simbahan, Opo. maraming maiinis sa'yo. Opo. Naramdaman ko yun. Opo. Ayun, tapos magtataka ka, no, Galing, Tita Son? galing mo. Magtataka ka, bakit? Oo. Di ko naman sila inaano, bakit nila ako inaaway? Ano bang mali sa akin? Ano bang nagawa ko? Pero, that's life talaga po siguro. Kasi ikaw pinagbuti mo yung trabaho mo. Ganun ang, wow, nakarelate ako sa Thank you po. Okay, ako naman nung ginagawa ko po, Among, yung reflection ko, tinignan ko muna, ano ba ang chapter 5 ni Matthew? Tinignan ko yung unang-una. Nagumpisa ito, the Sermon on the Mount, yung Beatitudes. Pero pagkatapos ng Beatitudes, nagsunod-sunod yung katuruan ng ating Panginoon, teachings, no? Una, teachings about the law, kautusan, and then katuruan tungkol sa pagkagalit, yan, anger, and then teachings about adultery, teachings about divorce, teachings about oath, and then kahapon nahirapan din kami teaching about retaliation kahapon. At ngayon naman po, ang panghuli po ng Matthew 5 is ito, teaching about enemies. At ito pong panghuli ang nakita ko ang the core of his new evangelical law. Dahil nag-umpisa siya sa teaching about law. Napakaganda po, pero sabi ko nga kanina, naku, napakahirap, no? Kasi dinidemand ng ating Panginoon that we love our enemies. Ang hirap po, totoo po yun, no? Kung talagang kung hindi ka talagang banal, hindi mo magagawa ito. Loving your enemies. Kasi kaninang umaga lang narinig ko sa TV. Sa balita po. Balita, isang tatay ni-rape niya yung tatlong anak na dalaga, no? How can you love such a person, no? Sabi ko, yun nga, sana may tutulong sa amin, no? Mamaya po paliliwanag ni Among. Pero, the most important part nitong gospel na ito ay yung deep motive ng ating Panginoon. The deep motive behind, no? That we must imitate God our Father. Iyon po ang deep motive niya, no? Gayahin natin ang Diyos Ama na gumagawa siya ng kabutihan to both the good and the bad. Yan. Kasi po, pagka ginagawa natin ito, we will be identified as God's children. At yung demand po niya to go beyond our ethics, talagang napakaganda po, no? So, yun po, Among. Amen. Dadagdagan ni Among yung mga reflections natin. Congratulations po. Mahalaga yung sharing ninyo. Thank you. Opo. At magandang nabanggit ni si Sarson. Ang background nito ay ang 8 kapalaran. No? Opo. Beatitudes, yung tunay na
anong tunay na kagalakan o kaligayahan ng tao. No? Opo. Yung 8 kapalaran, no? Beatitudes. Mapalad yung Blessed are the Poor poor. in yan, yung sa spirit. Tagalog yan. Opo. Blessed are the poor in Opo, yung spirit. Tagalog. Blessed are the those who mourn. peacemakers. Opo. Opo, ito'y ideal. Opo, opo. Ay ideal ito. At ito pong ideal na kautusan ng Panginoon ito, hindi po ito ay gusto sabihin na magkakaroon ng salungatan sa kanyang doktrina, no? Opo. Ay sinabi niya dito ay patawarin pati yung mga kasalang. Opo. Ay hindi ito pong one na ito ay sinabi ng Panginoon na itong kanyang statement na hindi para sa mga judges. Opo. Hindi naka-address to judges, human rights fighters, hindi. Opo. Ito ay umigit pa, lumalampas sa legal, nagiging mahigit pa sa judicial rights na naalalaman natin. They call this a transcendental vision of God's love for us. Na lahat ng nangyari dito, ang Panginoon talagang gusto niya ay pagmamahal lahat. Kaya pati na yung enemy, minamahal niya. No? At kasi naman, dito nakasalala yung bakit tayo natin yung capital punishment. Diba? Si Pope John Paul II, ayaw nating ma-electric o mabaril yung heinous criminal. Opo. Yun nga dahil makakagawa mo naman yung ibang paraan sa pagpaparusa kanya without taking the sacred gift of life na kukunin siya. Ang Diyos lang ang lumikha niyan. Saka mayroon pa rin pagkakataon na siya ay magbabago. Opo. O kaya talagang iba talaga ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Sabi niya sa atin ni Isaiah, no? My thoughts are not your thoughts. My desires are not your desires. Kaya ito sinabi mo kanina, inabuso ng Opo, yung news baka po bukas tatlo, nasa dyaryo. tatlo niyang anak. Tatlong anak po. Opo, aba hindi naman pinapatawad immediately yan. Opo, na mayroong dignidad yung mga bata, yung mga anak, Opo. ay yung hustisya dapat itaguyod. Yung pagtataguyod sa karapatan at dignidad ng tao ay tataguyod. Pero yun nga yung vision ng Diyos iba, mataas. At yun ang ideal. Opo. Kaya gusto sabihin dito na rin na Iglesia ay semper reformanda. Gusto sabihin na sa Iglesia natin hindi perfect is perfectible. Na dapat ay mareforma. Opo. Kaya yung mga kapatid natin protestante ng 16th century Martin Luther, may reformation, ganyan din sa Santa Iglesia ay may counter reformation later on, no? Hanggang ngayon ay hindi pa tapos siyang Ecclesia Reformanda na tayo ay dapat na talagang yung sa simbahan ay magpakaganap tayo kagaya ng Ama sa langit. Ito rin nakikita natin bakit love your enemies. Kung minsan yung enemies, both of them, yung dalawang kalaban, pareho magsasanto. Hindi ba ninyo alam yan? Sino nagpapatay kay Esteban? Hindi sa San Pablo. Opo, si Saul. Paul. Saul. Saint Oh. Paul. Opo. nasaan si Esteban? Opo. The Nasa first langit. saint. Opo. Martyr. Opo. Sino si San Pablo? Kriminal. Opo. Pinapipit yung mga Christian doon sa Damascus. Kung saan. Opo. Ano ngayon si San Pablo? Saint Apostol. Paul. Nasaan ngayon si San Pablo? Nasa Sa langit. Yung pumatay at yung namatay, pareho nasa langit. Opo. Pero mahirap tanggapin talaga yan. Pero yun ang ideal. As I said, ideal. Ano po? Oo. Na talaga, ito rin sa humanong paraan, kung minsan, yung taong kinalabanan mo, o kaya inalipusta mo, yun ang sasagip sa'yo. Di ba ninyo na experience yan? O, yung taong linustay mo, yung taong Nilapastangan. yunirak mo, yun ang maging savior mo later on. May nangyayaring ganyan. Opo, may nangyayaring gano'n. Opo. May nangyayaring ganyan. Kaya yung offender and the offended
ay magkaka-reconcile yan later on. Opo. Oo, kaya be you therefore perfect. Gusto sabihin, hindi naman perfect na ganap, perfectible yan. Gusto sabihin ay Ganun. ideal, no? Opo. Yung perfectible, you're not perfect. It means to say you're being reformed, you're being purified, you're being transformed. That is transformation, that is perfection. Conversion po, no, Mong? That is the real word of conversion. Opo. So, napakaganda po Mong, na para bang nakikita ko rin dito na we were given the power to become better person. No? Lalo na, even kung minsan nagkakamali tayo, we fall, pero parang chance yun na to become a better person. Yeah, kasi yung Kristiyano talagang ibang-iba talaga. Opo. He acts differently, behaves differently, he thinks differently, he relates differently. Opo. At talagang ang pamumuhay niya talagang iba. Ano po, Mong? Ibang-iba. Parang taliwas sa kung ano po yung panawagan ng mundo. Ng makamundo. Opo. Oo. At saka pagka linaban ng standard ng mundo, may kalabang ka. Ay, opo. Oo, talaga. Grabe. Halimbawa dyan sa barkada mo, lahat umiinom. Ayaw mong uminom, kalaban mo na yung barkada mo. Totoo po. Sabi niya, nagsasanto-santo ka. Killjoy ka. Killjoy ka. Eh di, nagkaroon ka ng kasalang. Ano? Opo. Lahat ng classmate mo, nangongopya. Kami nangongopya. Naku, nagpapasanto-santo ito. Papapogi sa teacher. Opo. Pero, alam naman natin ay dinadaan sa biro. Pero, hindi, sila ang hindi talagang nagsasaksi sa Panginoon. Hindi sila nag-witness sa faith nila. Opo. Naku, napakaganda po at ng talakayan natin. Ito, umulan na ng mga text po, ano po. Pero bago ko po basahin, mag-break po muna tayo, no? Makikinig tayo ng isang napakagandang kanta. Pero bago po yon, sige po, patuloy kayong mag-text, mag-sharing po kayo tungkol sa gospel natin ngayon na kahit na sabi nga namin, mahirap, pero it was well explained by our Archbishop po, si Apong Seto, ano po. Okay, in the meantime, sige po, kanta mo po muna. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao.
Okay po, magpapatuloy po tayo sa second portion ng Barkadahan kay Kristo at ngayon po kasama ko sa booth si Apong Seto at ang dalawa pong Tuesday co-host, si Sister Joanne at si Sister Rose. Yan, kanina po na-discuss po namin ang gospel natin ngayon, Love of Enemies. Yan. At sige po, may mga texters na po. Si Sister Joanne babasahin po. Galing po ito sa 1613. Sabi niya po, gandang gabi po. Ang focus ko po will be on verse 46. For if you love those who love you, what recompense will you have? This text forces us to question the extent of our openness to others. Do we restrict our services and our pleasant manners to our relatives and friends only? When the opportunity arises, do we accept to suffer discomfort for the sake of complete strangers? Do we harbor towards a group of people feelings of distrust and hate for a desire for vengeance? If so, we do not act the way God wants us to do as His true disciples. Sapagkat ano naman ang bago o kakapulutan ng maganda kung ang focus ng kagandahan ng loob mo ay confined lamang sa iyong pamilya, kamag-anak, at kakilala sa ibang tao, lalo na ang mga sumasalungat sa iyong panindigan sa gobyerno at lipunan ay wala. What difference does it make? Walang-wala, di ba po? Di po ba? Salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po, Among Seto, the Good Shepherd. Yan. Thank you. Ay, maraming galing. salamat. Napakagaling ang insight mo. Opo, si Mang Amando yon 1613. Okay, regular opo. texter natin. Magaling siyang mag-share, no? Pero totoo po yung sinabi niyo, Mang Amando, na parang pag minahal mo yung nagmamahal sa'yo, parang walang masyadong effort, 'di ba? Power, Kasi kumbaga normal normal lang kasi mahal kayo. Syempre, mahalin ko rin. Reciprocate mo yun. Oo, mahalin ko rin siya kasi mahal ako eh. Pero yung hindi lovable at minahal mo, yun ang kailangan ng greater effort. Miracle, diba? kumbaga, milagro, Hindi grasya. lang effort kung hindi graces from Opo. God. Opo. Ayan, hindi natin magagawa without the grace of God, 'di ba? Amen, tama po. Oo, sige. May isa muna dito sa hawak kong cellphone from 3065 ing luguran ing metong kapate, metong challenge papunta king kabanatan. Amen. Meron po dito, Sige. galing po sa number na 9504, tuto po ing masakit yang luguran ing kasalang. Dapot, nung tunay kang kristyanong tala salpantaya, mangibaboy yaking puso ing mercy o pakalulu king taong pikasalanan. Tandanan tamo ing taong mapagkumbaba ilang tatas ning iba. Tama po. Kawangis namo king pamanyuyo tamo lalo na king parokya. Talangan apamatulan ding tao at mekad atin tamong maging kasalang kareng taong kasalang taong deti kaniti mayayakit ng tututa mo pinsusuyo at lulugod. Tama po, kahit nahirapan ako sa kapatid. Naku, napakailalim ng pananampalataya ng mga kapatid. Opo. Pero let me again ipaalaala sa iyo na hindi naman gusto sabihin kung ikaw ay sabi ni Kristo, kung ikaw ay sinampal sa pisngi, bigay yung pangalawa. Pero nung siya sinampal, siya ay nagreklamo, bakit mo ako sinampal? Na mayroong border. Ay, ayaw tayo pa abuso. Opo. Kaya may human rights. Kaya Opo. meron tayong justice. So, yung mercy and justice, kailangan alam mo ang timbangan yan. Aabusuin tayo. Opo, totoo po. Ay, papatawarin nyo lang kayo. Sampal na naman. Opo. Tatadyak na naman. Boxing na naman. Hindi po. Even Christ did not want to be abused. I-complain when yung sa Sanhedrin, sinampal ng isang nasa kumandang mataas na pare kasi sinabi niya, sumagot si Jesus sa Sanhedrin. Wala na, lantaran na akong nangangaral, wala na akong ginagawa. Sabi Opo, niya, bakit? bakit ninyo ako dinakip? Ganyan mo bang sinasagutang high priest? Sinampal. So Jesus said, hindi niya sinabing sampalin mo pa yung isa. Sabi niya,
Bait mo ko sinampal. So, you see, Opo. he doesn't like to be abused. Opo. You must not be abused. Yan, opo. Di po ba, Archbishop, yung ano ng justice is the weighing scale? Di ba Oo, pantay sila? oo. Yung Yeah, ibig sabihin, correct. dapat Yung balance. justice, Oo. ano, Opo. Pangalawa, kasi sa mga Hudiyos, yung what do you call this? Yung neighbor Opo. ay yung kapamilya, kamag-anak, fellow Jew. Yung Gentiles, enemy. Opo. Kaya, Kinabas. kailangan mo rin itong background na yan. Kaya kung yung daw Gentile nalulunod, pabayan ng malunod. Hindi sasagimit ng Hudyo. Opo. Kasi kalaban yan eh. Outcasted Hindi po ka pamilya, sila. hindi ka Opo. puso. Mm-mm. Oo, kasalang. So, Kaaway. kailangan po look at the bigger picture. When you interpret the Bible, yun nga, not all those who read the Bible really understand its Opo. its real meaning, deep meaning, ano po. Kaya po, kailangan natin ng Bible study sa parokya. Opo. Huwag po yung masyadong literal na translation. Opo, opo. Opo. O, sige. Meron Sige pa po dito, galing sa number na 0906. Good evening po, bro and sis. Pa-prayer request po sana makahanap at matanggap na po ako sa trabaho at pabati naman po yung mama ko na nakikinig ngayon na si sis Mary Laurio. Jess Laurio po from St. Thomas. Ay, Santo po. Tomas po Oh. ito. Isasali ko namin kayo sa aming panalangin. Ayan. Thank you. Okay. Sige. O, wala na. Okay. O, sige po, Among. Ituloy po natin yung Meron pa pong humabol. Ay, o, sige, Opo, sige. galing naman po sa number na 5772. Good evening po, Ma'am Zon, Aposeto and Company. Sana bago po tayo magalit sa tao, alamin muna natin ang tunay na pangyayari. Ayan, Minsan oo. akala natin maliit na dahil lang, pero ang di natin alam ang pinakadahilan. At kung magagalit tayo, timbangin muna natin, wag puro negative. At mas mabuti na kausapin ng diretso ang concern kesa sabihin kung kani-kanino. Unfair kasi yon. Isang panig lang ang naririnig para happy at wala tayong kagalitan. Ayan. Ruth po. Oh, thank you, Ruth. Okay. Salamat, Thank Ruth. you, Tama. Ruth. Opo. Meron pa po, Ano po umahabol. yan? Ang secretary sa executive secretary po ng Alfie. O, galing naman po sa number na 1613. Gandang gabi po. Ang pananampal using the backhand is doubtly insulting. Salamat po. Oo. Kahapon po kasi nabanggit ko yan na yung sa kamay nga, parang pag sinampal mo yung tao, para bang mababa, ang tingin mo mababa siya sa'yo. Oo, ikaw ang mas mataas. So, yun po. Among yung pong, tanong ko po yung nung unang panahon sa Old Testament, in the Old Testament, hatred of evil person is presumed to be right. Paano po ang gano'n, no? Sa Old Testament ba, yung kapag galit na galit sila sa isang masamang tao, parang tama daw yon sa Old Testament. Yung Paano natin Old i-process Testament, po ngayon? merong isang batas diyan na Opo. mata sa mata, Tooth for a tooth. ngipin sa ngipin. Opo. Ang tawag niyan, batas ng benggansa. Oo, kaya, but that is justice. Opo. Justisya, halimbawa, inalis ka ng mata, isa, alisin mo rin ang mata, ay bulag tayo lahat. Ang buong Wala mundo ay nang- mabubulag. Wala na pong matitira. Wala nang matindo. Opo. Kaya, ang Panginoon ay tinuro na sa atin ang Ama namin. Oo. At kaya, timbang-timbang lahat yan. Saka, sa Old Testament, merong sabi, ang tawag niyan, there is a development of doctrine. Alin ang bago? Si Kristo. A new commandment. Meron ng commandment eh. A new commandment, I tell you, love one another. Who is new? Because of the New Testament. Who is new? Because of Christ is here. Opo. Oo. Sa gumaganda ang doktrina Opo. ng mabuting balita, hanggang ito ay be therefore perfect. As your heavenly Father is already is perfect. Kaya, ang tawag niyan ay the law of talion, lex talionis. Oo. Kasi, as long as the Jewish, yung ideya ng Hudyo sa, okay pa yan, justisya. Kung minsan kasi, lumalampas ba dyan? Dalawang mata yung inaalis daw. So, meron lang border.
At least yung limit. Ano? Pero alam mo na, kung galit ka, mahigit dyan. Pinapermisyon at saka sinasaktan mo yung kapatid. And then finally, nung namamatay si Kristo, kaya bago talaga ito. What is his first word in the cross? Forgive From the them. for They do not know what they are doing. Mahirap talaga magbanal. Oo. Forgive them. Kaya ba't kasi nampal? Forgive them. Nasa konteksto, of course, ha? Masabi ni Jesus yan kasi si San Pedro, ang mga apostol, nako, sabi nila, hindi ka kaya iiwanan, lahat ay iiwanan din. Unang tumago. Sila ay tumakas. Opo. Yung mga taong kanyang pinagaling, tumakas. Wala na. Yung mga taong pinatawad, wala na. So, Father, forgive them. You forgive Apuseto, you forgive Rosie, you forgive Corazon, you forgive Joan. Lahat po tayo ay may kasalanan. Opo. Di ba po, Bishop, sa Our Father, di ba hindi naman po na-mention yung love dun is forgiving, di ba? The highest form of loving is forgiving. That's correct. When you forgive, you give. Opo. Highest form of giving. Opo, is loving. Opo. Okay, may isa pa po from 8678. Sabi niya, love your enemies, pray for those who persecute you. Lord, give us the grace to follow your difficult law of love. We can't do it alone, human as we are, sabi niya. Ito rin mga extreme cases na halimbawa, yung pong isang ama, yung abuso niyang tatlo niyang anak na babae, baka may sakit yan sa mental, psychological, kaya maaaring ginawa niya yan ay hindi niya talaga sinasadya. Opo. Sirang kanyang ang kayang pag-iisip po hindi matino. Opo, yan ang dapat na tulungan din ng psychiatrist. Opo. Kaysa na, hindi, kung babalanggo mo yan, walang rehabilitation, walang, therapy, wala rin po. Wala rin. Ayan. Okay, another one po from 3601. Hello po, good PM. Pabati naman po, Rudy, Ria, Maika, Jorens family sa Lunga from San Isidro, Santa Rita, Pampanga. Ayan. Greetings po sa iyo. Okay, hello po. Hello Kamusta po Okay kayo? po. So, may konting time pa? Sige po. Yun nga pong, balikan po natin namong yung be perfect, no? So, be perfect as your heavenly Father is perfect. Di po ba tayo among madalas ang tao sasabihin nila, nobody's perfect. So, para bang convenient excuse yun natin na, nagkasala ko kasi naman nobody's perfect, di po ba? And then, sinasabi natin yun O kung minsan naman, natural lang na nagkamali ako kasi we are just human being. Mag-comment po kayo doon sa mga... di ba mayroong awit sapagkat tayo tao lamang? Opo. As you said, isang saliway kain o isang komentaryo na maybe indirectly to justify your mistake. Di ba? Your wrongdoing. Yung nagsasabi po. Nagsasabi niya is a defense mechanism. I hope I am not judging them. It can be a defense mechanism. Just because tao ka lamang, rinirepit mo. Para masaktan mong tao, mapahiya mong tao. Hindi naman tama po yan. Paano po, Bishop, halimbawa may magsabi sa isang taong ganyan, kasi perfecto ka. Di ba ganyan, minsan may arguments. Hindi, perfectible pa lang naman sinasabi nito, wala naman perfecto. Maski na si perfecto ang pangalan, hindi naman perfecto. Parang getting better po, better and better every day. Every day, reformanda, convertenda, o transformanda. Balik po ako dun sa love your enemy. Sige. 'Di ba mapapakita po natin yung pagmamahal natin sa enemy natin if we forgive him or her. 'Di ba po pag nag-forgive po tayo, we are releasing the prisoner and that prisoner is us. Tayo po yung lumalaya sa Beautiful. Very true. Yeah, kasi we are protecting ourselves, no? Our ego.
our first enemy is not the other guy, ourselves. Opo. That's why we have to be, Kaya nga po, as Rosie said, we should be liberated from ourselves. So, kaya nga po, di ba, Bishop, sinasabi nila, an enemy shows us what we are like talaga. totoo yan. Kamukha mo lang siya. Ganun po daw yun, Bishop. Parang photocopy. You know, enemies sometimes are our best friends. Because they force us to criticize ourselves. And instead of getting angry, we are getting better because of the criticism, because of the insult. There must be something real there, no? There must be something there that is really not Christian. So, pwede po nating sabihin namong na kapag pino-forgive or pinapatawad natin ang kapwa natin, parang pinapatawad din natin ang sarili natin. Opo. Dalawa ang Kasi when you pinapatawad pray, natin. as we forgive those who trespass against us, we forgive. Yan forgiving others, we have to forgive ourselves. Because there's some people, hindi nila mapatawad ng sarili nila na sila ay nagkamali, na sila ay, halimbawa, ay malaking ginawang kasalanan, iskandalo. Patawarin natin ang sarili natin dahil pinapatawad tayo ng Panginoon. Gusto sabihin yan, huwag din yung pakadibdibin yung ginawa nating masama, pahagian yung ating kahinaan. Ang importante, we have to admit it. You have to tanggapin mo, tsaka gumawa tayo ng acts of conversion, acts of charity, acts of forgiveness. Tsaka po siguro, Among, napaka-importante yung humility, no? Yung tanggapin mo na nagkamali ka, humingi ka ng sorry. Kasi may mga taong ang hirap na magpa-sorry. At importante rin po siguro, Tita Son, yung patience. Kasi pag wala ka noon, agad ka siguro magre-react ng yun nga. Oo nga, no? Pero kung tutusin, ang daling magsabi ng sorry Ako hindi ako nahihirapang magpa-sorry Kung minsan nga kahit maliit lang yung ginawa mo, magpapasorry ka. Kung minsan kahit hindi ko may kasalanan, magpapasorry ka. Para matahimik na lang yung Sinabi ni Joan yung patience. Alam mo, ito ang virtue na nawawala sa ating mga bataan. Yung patience. Dahil itong yung teknolohiya sa iPad, sa computer, basta click na immediate information. Instant satisfaction, instant pleasure, instant kung ano yung gusto mong magawa. Now you are in Africa, click. Another one, you are in the Middle East, click. Another one, now you are in the Himalayas. Kaya akala ganyan ang buhay kabilis. Hindi po. Hindi niyan kabilis. Kaya nga ang po, buhay Bishop, ay ang gradual, ang evolution, ang development ng tao ay gradual. Kaya po, Bishop, yung mga halos kabataan ngayon, nakilala ko, ang madali uminit ang ulo nila. Ay talaga. Agad umiinit ulo nila. Tsaka sabi ni Pope Francis sa mga estudyante sa UST, sabi niya, you have a lot of information. Do not be overwhelmed by this information. Importante ito yung sabi niya, you must love. Kasi what does it profit a man if you gain all the information but you are not lovable, you are not loving, you are not trusted, you are not grateful, you are not responsible. Ano ba yung computer na yan? Hindi ka naman yun become a better person. Pangalawa, sinabi niya, be careful, you make beautiful museums. Ano museum? Doon mo nilalagay lahat yung mga bric-brac, yung mga historical archives doon, yung documents, yung artifacts, yung works of art, galleries. Punong-puno dito. But do you love? Sabi ng Papa. Do you learn how to love? Bishop, mag-add po ako. At saka yun nga po, natututo ba silang magsakripisyo? Kasama yan. Nawawala po yun. Ay, kasama Bishop. yan. Nawawala po yung kasama yan. sacrifice. Kasi sabi rin ng Papa sa mga youth natin, sabi niya, ang realidad ay mas superior sa mga ideya. Napakaganda, magaling yung isip ng ating mga kabataan, pero hindi nagko-connect sa realidad, sa mga poverty. Sila ba ay nagiging lalong maawain sa mga mahihirap? It is the year of the poor. Sa mga ayetas,
sa mga kapatid natin sa presidio, yung ating mga may sakit, yung alam wala na buhay, yung mga street children, yung street families, yung lahat-lahat na in the share of the poor, yung ating mga kabataan ay sila ba ay may compassion and mercy. Opo. Opo. Ano po, Bishop, parang they are living in a virtual reality. Akala nila, It's the computer. Opo, akala It's nila virtual yun ang reality. buhay. Hindi. Opo. Oo, hindi. Akala nila ganun. Kaya tayo pong mga adulto at mga magulang, Opo. it's part of our responsibility sa evangelization. Hindi naman masama ang mga ideolohiya, hindi masama itong mga teknolohiya. Ang masama dito ay kung ito ay linalayo sila sa Panginoon at sa iyo. Tingnan niyo, kayo you have dinner out together. So that as a family, mag-bonding kayo. Pero tingnan niyo, walang unity, walang yung isa nagte-text sa Masyadong sulok. busy sa... Yung isa nagte-text, yung isa nagsa-cell. They are physically present but psychologically absent to one another. So it is not a meal, it is not a repast, it is not a get together. Kundi separated together. They are there physically one. Pero kanya-kanya. They are not really focused on we are here together to show our our fraternity to one another, pagmamahal kay Papa na kay Mama. Kami ay magpapalitan ng mga sentimiento, mga dreams namin. Ganyan nga po dapat sana. Dapat. Pero nawawala yan. Pamilya, no? Nasa fast food. Habang kumakain sa Pero labas. everything is fast. Dapat nagkukumustahan. Ano ba? Ano ba ang problema sa pag-aaral? Opo. Papasa ka ba? Hindi. Click. I call this the click generation. Click generation. Totoo yung sinabi ni Among, ako napansin ko yon. Subukan mong kumain sa mga restaurant. Makikita mo yung mga pamilyang kumakain. Yung mga bata, busy sa mga nila. Totoo yan. Modern technology nila. Totoo Ako po rin yan. napapansin ko yon sa mga restaurants pag kumakain ako sa labas. Totoo po. O, sige po. Okay. Announcements. May mga announcements kayo or bago tayo magpaalam? Opo, mag-invite pa rin po ako mag-aral sa Alfie. Oho. Yung pong mga parokya po, sana po yung mga ating mga nagtatrabaho, subukan nyo pong mag-aral. Maganda po. It's Yan. beautiful. Ang gagaling po ng mga teachers Okay, natin. ginigreet ko po ang ating mahal na Arsobispo Yan. at Bishop Dong, ay na mahal na kapatid ko Obispo, Bishop Ambo, at saka Father Pep, bakit wala ka dito? Busy po siya. Hello Ano, po one thing mga na. bishop. Busy po siya. Si Opo. Father Monsignor Eugene, binabati ko Mong rin, yung ating Jean. rector ng Opo. Metropolitan Cathedral of San Fernando. Opo. Okay. O, sige po. I-bless po ninyo kami at saka yung mga nakikinig, Among, bago tayo magpaalam. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng inyong pagmamahal, ang inyong salita, at ang inyong mensahe sa araw na ito. Sana po isa sa buhay namin ang inyong mensahe sa Mountain of Beatitudes na manatili kaming laging tumatanggap sa katotohanan na we don't own anything. Lahat po ay nanggagaling sa iyo. Ano mang ginagawa naming parang mabuti, parang nakakatulong, hindi po sa amin dito, Panginoon. Sana po ay laging manatili sa amin ang kanyang pananaw sa buhay na wala kaming dapat na ipagmalaki. Wala kaming dapat na ay pagmataas, kundi lahat po ay nanggaling sa iyo. Kayo po ang may-ari ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming anak buhay, ang aming mga talento, ang aming mga kagalingan. Itong lahat na ito ay binabalik namin sa iyo. Sana po ay itong lahat ng binigay niyong regalo ay gamitin namin hindi sa aming sariling ikaw susulong, kundi sa ikasusulong ng inyong kaharian. Bendisyon naman mga kapatid namin sa presidio. Sila sana po ay sumulong sa kanilang pagkakapatiran sa provincial jail at maggagalangan at lalo silang sumulong sa malalim na pananampalataya
pagmamahalan bilang magkakapatid. Ito yung mga hinihiling sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain ko rin. ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang programa. Umayo kayong mapayapa. Salamat po marami sa management, sa ating pistasyon, FM 91.9, Friends tayo. Ayan, okay. Sige po. Ganda na. Paalam na kami. Paalam Opo. ka na, Sir Joanne. Mag-quote ko lang po yung sa Romans 12:21. Sabi po, do not let evil defeat you, but conquer evil with goodness. Yan. Ito po ang inyong barkada kay Kristo, Diyan sa Langsang. Hanggang sa susunod na naman po, kita-kita po tayo. And, bye-bye po. Yan. Sa Tuesday, makakasama nyo na si Among Pep. Okay. Opo, sige. Maraming Opo. salamat po sa pakikinig. Let's pray for one another. Bye-bye. Ingat po. Okay, quotable quote ko po from Raymond Aaron. Sabi niya, the cure for a life of emptiness is a life of gratitude. Ito po, Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po. Maraming salamat po. Goodbye po, good night, and God bless you. Opo, mayroon din pong i-quote ko lang. Opo. Si Dietrich Bonhoeffer. Ito po ay isang biktima ng Holocaust sa Alemanya nung sa concentration camp. Siya po ay pastor na protestante. Sabi niya, God calls us, sabi niya, to come to Him and to die. So that's the meaning of the Beatitudes. When God calls you, you must be willing to die to yourself. So salamat po sa saying na ito ni Dietrich Bonhoeffer. Oh, bye-bye. Thank you. Salamat sa iyo.